So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nakakaawa na po si Duterte. Oo, kasi nga po si Duterte nga po, nangangayayat na raw po doon sa kulungan. Wawa, no? Wawa. Wawa. So, tinan nyo to, no? Sabi dito, Tatay Digong. Kung makatatay kayo, kala nyo tatay nyo talaga. Sabi dito, Duterte off his meds. Diba? Down to skin and bones. Okay. Tandaan natin mga kababayan, no? Ito alam naman po natin, no, na ang Duterte po talaga, mahilig po sa drama yan. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya, no, ang dami pong drama ginawa po ni Digong. Oh, ngayon, ang bagong drama na naman po ni Digong, nangangayayat na raw po siya, hindi na raw po siya uminom ng gamot. Tama, di ba? Duterte office meds, no? Tama, di ba? Oh, paano ko nasabi? Tandaan natin mga ka-Streetwise, na si Duterte po, haharap po sa September. September, 26 ba? Tama ba? Nakalimutan ko na. Anong date ulit yun? Paki-comment nga dyan. Kailan naharap si Digong ulit? September 26. Tama ba? Oh. So ngayon, ang plano ng mga buwaka ng inang mga to, mga kababayan, haharap si Duterte sa buong mundo ng payat. 23. Okay, September 23. Okay, thank you. Maraming salamat. September 23. Oh. Withdrawal symptoms ng fentanyl. Grabe. Oh, so ngayon mga kababayan, ito, ano bang gusto kong sabihin dito? Kasi po, no, pagpasok po ng September 23, babasahan na po ng saktal si Digong. Ito nga po, yung inaharangan nga po ng kampo nila Kaufman na mabasahan siya ng sakdal. Kasi po, ibig sabihin nun, magtutuloy-tuloy po yung kaso. Telekas po yun, yung trial. Live po yun, ma'am. Live po yun. Malamang kukunin ng mainstream media yan kung gusto nyo ng rekta sa ICC website mismo. Doon mismo, ipapalabas or i-air. Ngayon, ang plano ngayon, ako naniniwala ako na ganito yung plano ngayon na pagharap nga po ni Duterte sa September 23, payatot na. Para kaawaan ng mga tao. Kayo ba, naniniwala pa ba kayo doon? Hari po ng drama yung buwaka ng inang matandang kuluban na yan. Pero ito, sabi dito. Oh. More than 100 days detention in The Hague, former President Rodrigo Duterte has become so thin, skin and bones, unlike in the picture his former wife, Elizabeth Zimmerman, said in the video posted on Facebook. Okay. So, I asked him about the food, and he said it was still the same. At least he said he's no longer taking any meds. So, bakit? At least that's okay. He's healthy, but he's an old man. He walks slowly, di ba? He walks slowly, Zimmerman said in a video recording of an interview. Ako ng ganyang balita, naiyak po tayo. Kawawa naman si Digong, kawawa talaga, no? Payatot na si Tatay Digong! Napapakanta tuloy ako. Kawawa talaga. Kantahan natin si Tatay Digong baka para pampalubag-loob, di ba? So ano bang kanta? Kantahan natin. Hindi, iyak muna tayo, iyak tayo tapos kantahan natin ng di kita malilimutan. Kawawa lang yan. Kailan may di pababayaan. Pilipinas, Duterte pa rin. Tatanga, visit na yan. Ganyan to, sabi dito. Drama na naman to. Okay, so sabi dito, she said Duterte spends much of his time watching television and sleeping. Sinungaling talaga nito. Pati asawa mo sinungaling din. O di ba? So ang paawa ngayon ni Elizabeth Zimmerman, yung unang asawa nga ni Digong, na wala naman daw pong ginagawa si Digong nung siya daw po ay sa Pilipinas pa lang. Yung natapos daw po yung termino niya, kundi manood ng TV, matulog. Minsan, ginugulo yung Pilipinas. Ganun eh. Di ba? Abnormal talaga to. So, ang nakita lang pala nila,
Si Digong noon, nanonood ng TV, sa bahay, tapos matutulog. Tapos wala na. Napakatahimik na tao. Napaka-peaceful na tao pala ni Digong. Di ba? Manonood lang pala ng TV, tapos, matutulog. Pero minsan, nagpapa-interview sa, S7i, tapos ginugulo po yung Pilipinas. Oo. Kaya nakalimutan nyo yun. O minsan, nanonood ng TV, natutulog. Minsan, sumasama sa rally para pabagsakin po yung gobyerno. Minsan lang naman yun. Wala namang ginagawa si Digong sa bahay. Nanonood lang ng TV, tapos pagkatapos manonood ng TV, matutulog. Tapos minsan, kinakausap yung mga military para manggulo. Para magkaroon ng kudeta. Wala lang, di ba? Loko-loko. So ngayon mga streetwise na, tinan nyo to, no? Ay, nakayon ko sa inyo, no? So sabi dito, minsan yan, no? Ito pa isa. Wala namang ginagawa si Digong, oo. Nanonood ng TV, natutulog, minsan, mupunta na maisog, nagbumura. Putangin na. Ayun din yung nakita yon. Walang yan to mga tao na to. Pag to nakalaya si Digong, di pa rin titigil po yan. Gugulo niya pa rin po yung Pilipinas, sigurado. Oh. May video pala dito. Sige, may video pala dito. Sige, panoorin natin yung report ng News 5. May report pala dito. Sige, tingnan natin to. Ano ba yun to? Butot balat na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa kanyang dating asawang si Elizabeth Zimmerman na bumisita roon. Sa isang interview, sinabi ni Zimmerman na hindi na raw umiinom ng gamot si Duterte, pero maayos naman daw ang kalagayan nito bagamat mabagal ng maglakad. Nangamusta rin daw ito sa Davao City kung saan ang anak niyang si Baste Duterte ang tumatayong acting mayor. Higit 3 buwan ng hawak ng International Criminal Court si Duterte habang hinihintay ang trial para sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugo niyang drug war. Mga kapatid, Jess De Los Santos. Okay, so yun nga mga babae. So actually mga streetwise, no, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Huwag po tayong maniwala dyan. Diyos ko na yan. Huwag po natin kakalimutan na yung mga ginawa ni Digong dati. Ito. Tulad nito. Si Bongo pa nag-post nito, no? Ito yung post ni Bongo, oh. Ito yung epic eh. Ito yung epic eh. 'Di ba? Yung teka lang. Tama ba? Yan. Ito yung epic dati mga kababayan, no? Drama po 'yun, sinasabi nila na nakakayayat si Digong. Drama po 'yun, parang ganito. Oh. 'Di ba? Duterte. Oh, nasa simpleng bahay lang siya. 'Di ba? Tapos ng birthday niya, yung cake kanin na may kandila. Wala lang, simple lang, di ba? Simple lang. Pero totoo, may lechon. Kunchinilyo pa ata ito, di ba? Kunchinilyo pa ata yung lechon. Manloloko, puta. Yan nyo naman. Di ba? Same picture lang yan, ha? Yan eh. Same picture lang yan, di ba? Oh. Ayan oh. Yan din yan eh. Yung kandila na may na may kanin. Oh. So drama. Kaya wag po tayo maniniwala diyan, matagal na po nilang yan. Matagal na po nilang drama yan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan eh, ang mga Duterte po magaling po sa ganyan sa propaganda. Oh, akala niyo tapos na. Oh. Meron pa, ito pa. Oh, yan oh. Ito naalala niyo to. Baka nakalimutan nyo na naman ito. Ito naalala nyo to. Ha? Oh. So, nag-post si Kitty na si Digong daw po, hirap na raw po huminga. Ito po nangyari po ito nung arrestuin na nga po si Digong papuntang ICC. Ito yun, di ba? Oh. So, ang nangyari dito, si Digong po nakakaalala, pinost po ito ni Kitty na si Digong nahirapan ng huminga, si Tatay Digong. O pero yung oxygen naman, hindi naman pala nakasaksak. Yan no? Oh, drama lang. John McRimulya, Duterte's oxygen tube wasn't connected to tank. Ano yun? Oh. Samantala pag DDS po yung nagsalita, no? Pag DDS po,
O sinabing si Digong nga po ay nangangayayat na, diba, wala ba yung Digong? Diyos ko naman, ito meron pa yan. Alin, tapos na? Ito mga pabayan, tinan nyo to Ang pinakamalaking drama po talaga ni Digong mga streetwise, yung bahay niya. Diba? Ito yung bahay niya, Gusto sabi niyang bahay niya, yung bungalow. O nga naman, di ba? Maganda, bungalow ng bahay. Ito simbolo ng isang simpleng presidente. Pero mga streetwise, sa kabila nga po niya, nasabi dito, Duterte said 40 properties were covered by transfer certificates of title and located in Davao City. So meron pong 40 bahay si Digong. Di ba? 34 Davao del Norte, 1 in Dipolog, di ba? 2 in All Mindanao, in San Juan, Parañaque, Quezon City, 1 in each city in Metro Manila. Ayan, ang dami dito. Mayroon pa yun dito. 9 other known addresses there is, di ba? Tagibara, San Juan City, Sapper Street, Doña Luisa. Monte Maria, Davao City. Makiling Center, Park Bangkal. Ito pa mga bahay ni Digong, ang dami. Pero ang pinapakita niya pa sa taong bayan, yung bahay niya po na yan na bungalow. Drama na naman mga kababayan. Kaya nung sinabi nga nila na si Digong nga doon nangangayayat, drama lang nila yan. Para kung totoo man na nangangayayat si Digong, para pag nakita natin sa ICC sa September 23, payatot siya, kaawa na naman siya ng mga tao. Dito pa ng mga babayan, ikalokohan na to. Bahay ng presidente, ganyan lang? Tapos, ito makaka-copyright tayo nito kasi SMN na ito So ngayon, si Digong umamin talaga na nagdadrama talaga siya. Kasi ito, kausap niya nga dito, magulo kasi siya magsalita na dito kausap niya nga dito yung mga kaaway niya nga mga dilawan. Pero sabi niya nga dito, tinan niyo to sabi niya dito. Umamin siyang drama, madrama siya Siya mismo umamin Tinan niyo to. Gaganong kaagad ako. May ako hulog. Ano? hirap na maglakad no? Kamutingin naman yan sila. Sino? Putulin ko lang kasi makaka-copyright tayo dito Wow. Sige pa. Diyan sa labi sa nila, ginaganong ko yan. So, ang ibig niya sabihin dito, yung mga kalaban niya raw po, yung mga dilawan nga daw, nagdadrama-drama daw po siyang mahina na maglakad. Para daw magtinginan daw po sa kanya yung mga kalaban niya sa politika. Pero mayaman daw ko yan. Kapag yung suli ko mo, kunin mo. Di ba? Tapos ano yun? Anong tawag doon? Pero drama yan. Di ba? Siya mismo umamin Siya mismo umamin Wala drama yon, drama ko lang yon. So, kayo maniwala dyan? Baliw po yan. And actually, alam niyo, obvious naman po talagang drama lang to. Pero naniniwala pa rin yung mga DDS Kaya medyo, ano ko ba? Medyo lang ako. Na sobrang overwhelming po nung katangahan po talaga ng mga DDS talaga sa totoo lang. 'Di ba? Sobrang drama. So kayo ba naniniwala ba kayo dito na itong si Digong nga po ay nangangayayat na at hindi na raw po umiinom ng gamot? Naawa ba kayo? Actually in my own opinion, ayoko ng ganyang klaseng ending. Ayoko niyan. Ayoko ng ganyang klaseng ending na si Digong na lang na kukunin na lang ni Santa Claus dun sa ICC. Ayoko nun. Alam mo gusto natin mangyari? Harapin po ni Digong yung kaso. Sagutin niya yung aligasyon, depensa niya yung sarili niya, para makita po ng buong mundo kung ano yung katotohanan. Kung ganun po yung gagawin niya, nakukunin siya ni Santa Claus dun sa ICC, boring. Boring masyado. Di ba? Kaya so kayo po dyan, so ano ba pong masabi nyo nga dito, na kayo ba naniniwala ba kayo na
ang totoong plano talaga ni Digong dito, kung talagang nangangayayat talaga siya, makita siya ng sambayan ng Pilipino na nangangayayat, na nangangayayat sa September 23. Pagharap niya ulit sa ICC. Diba? So, yun na, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan pa share na rin po na video po na to. Okay. So, iwanan muna natin yung topic na yan. So, pag-usapan natin yung isabong. Ano tayo? Kwentuhan tayo sa isabong. Tama tayo malamang munang katotohanan. O diba, malaman mo ng katotohanan bago bago madedo. Grabe naman.